Matag ka na itong tanan. Gani ang mga alas 9:43. Itong klaro ni unsang orasa to naitabo. As recorded by USGS, naitabo og 9:43:59. 9:43:59 according to USGS. Nakita sa USGS, kabay ni Slinog nga major ni gitawag nato ni sa earth science og major earthquake, tectonic undersea. So katong klasiha sa gikusgon sa linog mo himo kato mamunga kato og dako nga tsunami. By this time naabot na sa yuta. Naabot na sa yuta, ha? Kay kining tsunami nga mudalagan ni siya 400 to 500 kilometers per hour. Unya according to PHIVOLCS nga kining epicenter niya USGS. I am using USGS, USGS. Ang measurement sa PHIVOLCS wala ko masayad on sa measurement, but sa USGS kining epicenter niya is only about 20 kilometers from Barangay Santiago. This is only 20 kilometers from Barangay Santiago. Ug mudalagan ni siya 500 kilometers per hour ang iyang tsunami. Mudalagan, ha? Mudalagan, atong taon, dalagan niya. Kani. Naadiri ang Barangay Santiago. Okay? Barangay Santiago naadiri. Mo ni yang epicenter. Okay. Now, kay kining naaman ni siya sa Philippine plate man ang mislide, ha? Ang mislide ang Philippine plate. Okay. Mislide si Philippine plate padulong sa ilalom ni Mindanao. Padulong siya sa ilalom. Mislide ni siya. So pag slide niya ni ubos ang yuta. Pag ubos sa yuta, ang tubig nga dagat iya nang birahon padulong sa ubos kay law of gravity asa tong ubos nga surface ato mudalagan ang tubig. But because of elastic rebound theory, water is elastic. Mubanda tong tubig, unya mubundo na siya mura na sa bukid magdalagan. Assuming nga iyang dalagan is 500 ato lang gikuan conservative ta 500 haron ming tang dugay maabot og haron ming tang makadalagan yuta 500 kilometers per hour ang dalagan sa tsunami. Okay, tsunami produced by the main shock. Kanang 7.4 magnitude main shock na siya. Main shock. The strongest earthquake is the main shock. The weakest earthquake are the aftershocks. Okay, the main shock is the greatest and the biggest when there is an earthquake that will occur. The main shock epicenter mo ni siya. Niubos ni siya, suong ni siya sa subduction, suong sa pinobre nga sindultihan iyang giungad ang ang kining Mindanao, giungad na niya. So pag ungad siyempre musuong siya, pag musuong siya mabaw. Mulalom siya kay musuong man, mulalom siya. Pag lalom niya kining mga dagat diri sa plain iyan ang kahigon. Mukalitrag hunas diri sa Barangay Santiago og silingang dapit sa Davao Oriental. Muhunas ni siya ganiha rin na hitabo kay lastis naman ta paghunas niya kay iyang gibira ang dagat nganong nabira ang dagat tungod kay nilalom diri bisuong man si lithospheric plate kaning tectonic plate atong gitawag na sa earth science og lithospheric plate sa lithospheric plate ang tectonic plate. Kining lithospheric plate bisuong ni siya. We call this lithospheric as tectonic. Pag suong niya lalom ang kwadri yuta, pag lalom sa yuta gikahig niya ang dagat, gikahig gibira so mga dagat kadaplinan sa Barangay Santiago and other coastal barangays diya sa Davao Oriental. Nimala ganiha, nihunas o kalit, nihunas kay gibira, pagbira na mubandag balik ang tubig by elastic rebound theory
mo rebound na siya, dalaga na siya diri. By this time naabot na diri ang tsunami waves. Okay? Ang sea waves naabot na diri by this time. So kay nahitabo man siya alas 9:43, in about 8 to 10 minutes abot na siya diri. Abot na, walay 10 o'clock na abot na diri. So dili mo magsalig, pag hunasgan na dalagan mo. Kay kining dalagan sa tsunami, ilabi na tong major earthquake, basta above 7 magnitude, itawag na to nag major earthquake. Pag dalagan sa tsunami waves, sea waves, kusog na kayo. Walay motor, walay auto makaapasa na. Kay kusog na. Some earth scientists would say nga, it is even some tsunami is traveling about the speed of an airplane. Ingon niya nagikusgon. Ha? Ayop lang nga, mga nakaandam to mga tao dito pag uyog, kay kusog ang uyog. Unya, ining tibuok, Davao Oriental, especially the coastal barangays, must have been threatened by that tsunami waves. So muna siya, okay. So muna naabtan, kusog, abot ni siya sa Visayas. Okay? Abot ni siya sa Visayas. Oh. Ginsirkulan niya kusog, abot sa Cebu, abot sa Negros. Okay. So, atong balikan tong now, karon, pangutan ta, di pa ta mo balik sa laing presentation. Ang pangutana, asa may kusog katong 6.9 magnitude nga nahitabo dito sa Bugo City or kini karong nahitabo diri sa Barangay Santiago, Municipality of Caraga, Province of Davao Oriental. Asa may mas kusog? Na karon, moingon kita nga tuo kay lalom-lalom man ni siya. Okay, lalom-lalom na ni siya. Ug naay diferensya sa kusgon gamay ra kay lalom ni siya. Kato si Bugo earthquake mabaw to siya. So daling ni abot sa yuta ang iyang uyog. Dini mo abot ang pag-abot sa yuta, luya na siya. Pero tungod kay major earthquake, niabot gyapon siya bisan gani diri sa Misamis Occidental o Oriental, kusog kayo. Ha? Kusog kayo. So muni siya. Now, kining magnitude sa earth science ato ning gi-kumparar og mga in terms of TNT, okay ni earthquake sa atong earth science na to, diri siya, ini siya muni mga magnitude. Okay? 0 magnitude, 2, 3, 4, 5, 6 magnitudes ni siya. Okay? Ang equivalent energy comparison sa earthquake magnitude versus energy comparison katong sa Bugo City nga earthquake, equivalent to siya 300 million metric tons of dinamita. Okay? Equivalent katong magnitude nga 6, it's more than 300 million metric tons of TNT katong ditong ni hagsa sa Bugo. Paghagsa sa Bugo, ang naitaw paghagsa sa Bugo, ang yuta gibira mao na nga ang mga yuta diha daplin sa dagat na naanay dakong taob diha og bisan pag unasan dako gyapon ang dagat sa kadaplinan kay gibira ang yuta niadtong klasya sa linog. Ang energy gigamit more than 300 million metric tons. Now, kining magnitude is an expression of energy. How much energy released by the main shock? Magnitude na. Purog miingon ta nga unsa may gikusgon sa iyang uyog, gitawag nag-intensity. Okay. Ang USGS, ang ilang gigamit energy kay one nang regardless og kusog ang uyog hinay ang regardless kusog ba ang uyog o hinay bang uyog, ang energy mao ilang tawon nila. So sa another measurement ang kanang gigamit sa PBOX, mogamit siya sa usay siya og intensity kana kabahin na sa gikusgon sa uyog. Ang magnitude
kabahin na sa gidaon sa energy. Okay, klaro na. Oh, so katong 6.9 more than 300 million metric tons. 6.9 kining karong nahitabo diha sa Davao Oriental, it is more than 9 billion 500 million metric tons. Okay? Oh, muna dako diferensya, ha? Kusog to pero ang bintaha lang naa siya sa lalom-lalom. Unsa man gilaluma atong latawon sa gilalumon arita sa sukod ni Pibox ani USGS, I'm sorry, aritang USGS ningon si USGS magnitude 7.4. Okay, gilayon sa Santiago 20 kilometers east of Santiago. Mo man ni Santiago, mo man ni ang east, dire mo na west, so east na dire 20 kilometers rani. So 8 to 10 minutes abot na si kuan dire katong tsunami, abot na to, abot na dire in 8 to 10 minutes. So muna ibantayan nato mga katawan, mga kaigsunan, gapuyo sa daplin sa baybayon. Naga ni pag-uyog nya kusog ang uyog, dalaga na lang muslayo adto sa highly elevated area. Ug dili wala mo ka bantay og linog, pero mimala kalit ang dagat, mimala. Dalagan mo kay kanang dagat gibira na padulong sa ubos diin dito ang tumpag, gibira na siya. Pagbiraan na by elastic rebound theory, mubanda ka na siya because water, ocean water is elastic. Mubanda na siya. Pareho na siya og spring. Birahon nimong spring, pagbira imong buhian ang spring, mubalik ang spring to its original shape, size, and form. So muna nahitabo na to diri, ha? So makaluluoy kayo og naay wala makabakwit diring dapita. Mas maayo unta ang ato mga halangdon, mga magbalaod, magbutang mo diri mga sensor connected to GPS nga bulag na tsunami, makakuha mo tsunami alert dayon. Dili ta mo magdepensa USGS, di ta magdepensa other countries. Naata diri galutaw-lutaw, naay galutaw-lutaw diri nga mga instrument connected to a satellite nga pag-uyog naay displacement nga irregular, unusual displacement, mo-record na, mubagting na dito sa opisina kung kinsay gakupot ana Pibox ba anang instrumenta, unya makapabalo dayon sa katawan. Kini duol ra man ni siya, duol ra man ni siya. Okay, duol ra ni siya. So muni measurement ni Pibox 7.4, 20 kilometers east of Barangay Santiago. This is Barangay Santiago, is a barangay of the town of Caraga, Davao Oriental, Philippines. Okay, nahitabo siya sa oras nga 1:43:59 UTC, Universal Time Standard. Okay, UTC. Sa Pilipinas 9:43:59 nahitabo karong buntaga. Okay, o ganahan mong inyo pagunang sukdon mo, gamit mo sa latitude 7.265 north latitude and 126.755 east longitude. Kana magamit nyo, matarget ninyo ang lugar Santiago. Okay, ang iyang gilamnon 58.1. This is the hypocenter. This is where the rupture happened, beneath the sea floor, beneath the sea floor. So lalom siya, lalom siya. So labaw pa siya gikusgon pag abot sa yuta ang uyog, dili kay dakog labaw, kay laluman siya. Ikumparar dito ni Bugo earthquake nga it's a very shallow earthquake. So timana nato mga katawhan, makadungog mo, makabatsyag mo kusog nga linog, ug naa mo daplin sa baybay, dalagan mo nga importante. Madala po ninyo, ayaw biyain nyo mga bata, mga apo, dalagan mo. Bira, life is more important than property. Basta ingon ni ana na. O wala mo kabantay na nilinog, pero mikalitrag mala ang dagat, kana kuya na mo balik tong mga tubig nga gikahig,
padulong sa mabaw nga sa ilalom nga natumpag, mubalik to og dito padulong sa coastal barangays, coastal communities. Okay? So this is normal. Okay, this is normal kay mga earthquake na ingon ini na ay about 15 earthquakes above 7 magnitude, 7.0 magnitude. Sobra sa 15 ang may tabo kada tuig na. Kanang linog, kada adlaw na linog. Ug atong basihan ang worldwide earthquakes. More than 10,000 earthquakes happen every hour. More than 10,000. Diri sa Pilipinas, not less than 10 earthquakes a day. Not less than 10 earthquakes a day sa Pilipinas. Mula pa una, usay moabot kay 50 ka earthquakes kada adlaw sa Pilipinas. So kabayan ang tagna-tagna nga mulinog ron ayaw nagtagna kay mulinog gud kada adlaw. Mulinog gud kada adlaw. Ang di lang nato matagna kanusa mulinog, di ta katagna na. Mulinog ba? Mulinog. Kanusa, di ta kabalo. Kay di ta ka forecast og earthquake. Asang dapita na ay favorite locations ang mga earthquakes. As unsa may mga favorite locations sa earthquakes? Arita. Atong lang tayo nga favorite location sa earthquake ha. Ang favorite na si paborito nga location ng mga earthquakes. Atong lang tayo yung mga favorito nga location sa earthquake. Okay, ato sa ning arita dire. No, okay. Atong lang tayo yung mga favorite locations sa earthquakes. Asa man ni? Makita nato ni ha. Arita mga 1 month nga data. Pilipinas ta, arita worldwide. 1 month data. Tawa na yung mga arita sa 1 month data. 1 month data. 30 days. Pila kay earthquakes. Lantawa na to. Muna'y gidaganon sa earthquakes. Muna'y gidaganon sa earthquakes. Kana mga lingin diha, muna'y mga epicenter sa earthquakes. Kana mga lingin diha. Budako ang lingin, dako ang linog. Dako ang magnitude. Kabantay mo, Pilipinas, gitabunag earthquakes. Hapit kada oras. May linog sa Pilipinas. Diring gapita. Ug atong timanan usab nga kining Pacific Plate kani Pacific Plate kini Pacific Plate ni siya. Kining Pacific Plate very active. For every 1,000 earthquakes that will happen every day, for every 1,000 earthquakes that will happen every day, about 900 of that is produced by the Pacific Plate. Unya tungod kay kini atong Philippine Plate naaman gialagbayan man ni Pacific Plate. Kada irog ni Pacific Plate si Philippine Plate mo irog si Philippine Plate, irugon po niya ang kayutaan sa Pilipinas. Mao na siya. Kada adlaw na earthquake di na kinahanglan tagnaon nga dili na kinahanglan ta mo prophesize nga mag-earthquake guna. Sa usa ka tuig more than 1 million earthquakes ug atong gamit ug atong apilo ng mga under 3.0 magnitude, more than 1 million earthquakes every year na siya. Ug atong gamiton ang data sa USGS. So, kanusa maabot ang earthquake kana angay mong mo prophesize o ganahan mong prophesize mutagna. Ganahan mong mutagna tagnaan ninyo kay di guna matagna ninyo unsang orasa ang earthquake. Ganahan mong mutagna di na matagna ninyo. Matagna tingali makita a good approximation diri sa mga boundaries of the plates. Ani mo ingon ta aron siguro 100% nga insakto ang atong tagna. Mulinog at the boundaries of the plates. Mulinog karong adlaw, karong orasa at the boundaries of the plate, tectonic plates. Insakto ang pagkatagna ninyo. Kaya nga naman, kada adlaw na ilinog at the boundary of the tectonic plates. Tagna na ninyo. Malipay na siya. Nakatagna. Actually, dili na angay tagnaon kay ang linog na agod sa mga boundaries sa tectonic plates. Now, karon na may mga faults. Kana mga faults, mga anak na sa plates. Kay tungod kay galihok man ni siya, manglikip po lang sa ilalom. Now, diha sa bugo,
Dihas bugo. Ngano mang naamay mga lugar nga nangatumpag gitawag og sinkhole. Tungod kay kanang entire bugo diha. Kuha na siya, soluble na siya. Limestone, soluble na siya. Katong linog nga 6.9, di kuso-kuso ang kayutaan nung sa akong pag-broadcast ni atong gabi una kabayan sa linog, ningo nga pug-o ng yuta, mugawas ang tubig. O nang gawas ang tubig, kay gipuga ang yuta. Naay lugar diha nga dapli na gwitos dalan ako nakita nga gabula-bula diha sa ilalom na diha underground river diha nga na disturbo na reroute siya unya na may bangag unya it is an underground river nga kusog ug kusogan ni nang pagdalagan sa bulog sa tubig na hangin munang gabula-bula siya apil ato ang hangin dili na katingalahan normal na natural kay nay hangin na apil pagbugwak sa tubig ilalom sa yuta. Ngano man sa una wala bubugwak ang tubig ilalom sa yuta kay wala katugi gikuso-kuso. Wala katugi lubag. Kay kanang shear waves lubagon ka na mura nagpisiyo ng yuta mugawas ang tubig. Unya uhuyang ang yuta matumpag naa ang singkol. Dakong posibilidad nga hapit na ng lugar diha hapit tanan, dili tanan hapit tanan na anay mga cavity diha, mga lungag na mga cavity. Mulang pasalamat sa MGB ug ubang pangahinsya sa gobyerno nga dilantaw nila unsay mga danger zone diha. Unsay danger zone naagunay mga kuyaw nga mga dapit ayuho na ayog explicar, isimplify, mag-explicar, magtawag og pulong-pulong ang mga kapitan na dihang mga experts mo simplify, ayaw mo gamit og technical terms, ayaw mo gamit og mga cards, diha ang mga cards kay di na sa kasabot og cards, inyong isimplify ang language. Di po mo gamit og mga limestone, mga soluble materials, inyo po nang kung may limanize ang language aron sila makarealize mubalin ba sila tukod o dili ba. At least kabalo sila kay pabalo ninyo. Ayun na. So ang linog kada adlaw, kada oras naagunay linog. Asa mo linog at the fault lines, at the boundaries of the plates. Kana mga faults nanganak ra ng mga pagtulod-tulod diha sa mga tectonic plates, nanganak ra na siya. Kabantay mo nga mukalitrag kipat ning kuan kining screen ako tungod kay siging ga update si USGS. Kabantay man ni kining pula gani while I'm speaking na earthquake dire pula. Okay? While I'm speaking na earthquake diha. Kanang mga color diha, okay, kanang mga color gapasabot na sa kanusami mitunga ang earthquake. As I speak now na galinog diri karon diri dapita Indonesia ni. Okay. Kining kita mo ining kulura ni karon ning adlaw na hitabo kining kulura kini karong adlaw ni hitabo kini karong adlaw na hitabo ni kini karong adlaw na hitabo na siya kini karong adlaw na hitabo kini ang color kini ang color kining yellow nga color 1 week old na ning kuana 1 week old na ni siya kining color nga yellow 1 week old nga earthquake ni 1 week old nga earthquake kaning puti 1 month old nga earthquake 1 month old nga earthquake. So na mga kolor. Og dako ang lingin, kusog ang linog. Gamay ang lingin, hina ang linog. So, bason pod lamang tanan nakaiskapo sa tsunami. Bason pod lamang kay ang gilayon sa earthquake. Okay? Ang gilayon naara sa 20 kilometers from Barangay Santiago, town of Caraga, province of Davao Oriental. Dini. Usog ni kay diri, nigawas ning kuan diri ha. By the way, gikumot mo ning yuta diri dapita ha. Gikumot ning yuta diri. Ikumot og wala ikuan tubig diri dapita ni, mugawas ng tubig da kay gipagawas, gikumot ha. Gikumot ang yuta, gikumot. Gipisi ang yuta. Okay. Diri kusog po ni diri. Now,
Unsa may buhaton og nailinog. Ug naa mo sa 4th floor building, wala na mo higayon nga makagawa sa building. Kay ngano man, ang musulod niya kanang secondary wave is a shear wave, secondary, the S wave, muna distracted na siya kaysa P wave. Kanang P wave, muna mo uyog sa yuta nga imong kibarugan ana. Atras abanti, atras abanti, atras abanti. Si P wave na, atras abanti. In 1 or 2 seconds, muulpot-ulpot na ng salog kay niabot na si S wave. Ulpot-ulpot na. Muna'y kuyaw. Ug naa mo sa first floor tingali, makaiskapo pa mo gawas sa building. Makaiskapo pa mo. Ug naa mo sa 4th floor, wala na time mo asa mo padulong. You go to the nearest wall. And hardest part of the wall. Asa man ang hardest part of the wall. Kanang na beam. Diba? Kanang building naman na beam. Sulod na ng beam, mga iron bars na. The iron bars. Kanang beams dia, that is the strongest part of the building. Padaplin gud mo, kay in kaso matumpag ang building, duol ra mo sa gawas. Naara mo duol sa wall. Kay unang ma-rescue anak katumang naas da daplin sa building, ang unang ma-rescue. Ug naa mo sa 4th floor ha, na mo sa 4th floor. Di na mo mo time ana. Makanaog ug gusto kay linog, wa na mo time. Kay ilambuyog mo ana. Ilambuyog mo ana. Ang una lang yung buhaton na niyo, you go to the pinakadaplin nga building and where the beam is located. Kay mo man ay katapusan nga mulunga kana bang matumba kana katapusan. Katong walay haligi nga parte sa building, mo man toy matumpag katong parte nga walay haligi nga tindog, mo man toy matumpag kay pag uyog ana ang center of gravity maigo to kanang sentro sa building na di ang center of gravity mo diha ang pagtumpag sa assuming nga regular ang building pagkama. Okay, so padaplin mo, ayaw mo tindog kay matumba mo katong 7.4, ilambuyog mo ato, tumba mo. Nganong matumba mo kay ang imong tiil nga imong gamit pagtindog, nahimo na siyang axis of rotation. Nahimo na siyang axis of rotation. Unya imong ulo, magkalayo ang imong ulo sa axis of rotation, kusog ang tuyok, kusog ang imong mabatyagan nga pag-uyog. Mao bitaw og naay 4-story building, ang 4th floor mo na pinakakusgan og uyog. Ngano man, taas man siya og torque. Ang iyang lever arm from the axis of rotation, the axis of rotation is where you are standing. Kana nahimong axis of rotation. Kaya ang imong tiil katapot man sa salog. Pag uyog sa salog, mura ka nagpultahan pong giabrihan. Muna nga kanang pag-abri sa pultahan adtos doorknob. Ang doorknob nga imong kuptan nga pultahan layo sa axis of rotation kanang bisagra. Ana nimo ibutang ang doorknob kay aron sa iyo pagtuyok. Dili ka kaabri sa pultahan kung ang doorknob nas axis of rotation, nas bisagra. Ipalayo na nimo aron huinay ang kusog ang tuyok. Gamay ra pong force imong i-effort. In the case sa earthquake, kanang imong tiil nga gapatong sa surface, na diha ang axis of rotation, ang imong ulo far from the axis of rotation, kusog ang torque diha kay ang lever arm, dako ang lever arm kanang the distance from the axis of rotation to your head, dako na siya lever arm. That is why it is advisable pagdalaga ninyo paduol sa nearest outside, ang nearest outside ka lang sa wall. Mo man ay nearest outside. Ug na ka sport floor, di ka kanaog na ana. Ya, atos haligi kay kato kusgan tong haligi, dili ka madatugan. And then ug na kay ka-cover sa imong ulo, imong kabiran kay basig maigo ka atong mga bumbilya nga mga atak sa atok, mga tipaka maatak sa atok. No. Kay ang mga casualties ng hitabo tungod ka na sa epekto sa pag-uyog nga natabunan. By the way, ayaw mong dalagan sa wall nga naay glass kay mabungkag na siya, maigo mo sa glass pag-uyog. Adto mo sa wall kung mahimog na opening, the better makita dayon just in case na ay mga rescuer. Kay unang i-rescue katumang naas daplin sa building. Kay unsa ang pagsulod niya dito sa
pinaka-sentro, pinaka-dool sa sentro, malayo man. So, go to the nearest outside. Ang nearest from the outside is the wall where there is the beam. Muna. And then, drop! Kaya nga naman, aron to minimize the effects of rotation. Kay mugamay ang lever arm, mugamay ang torque. Torque is a quantity in physics that deals with rotation. So, mana siya, mga kaigsunan. Naaidagang aftershocks ng hitabo. Moabot panig 2,000 nga aftershocks. Moabot panig 2,000 aftershocks. So, kay 7.4 man, posible nga one of the aftershocks, posible nga 7 siya. Usog! So, dili kumpiyansahan. Posible nga ang aftershock 7.2. Dool sa main shock. Wala na yung makalabaw sa main shock, ha? Main shock is always the biggest, the greatest, the strongest shaking. The biggest, the strongest, the greatest, the strongest shaking is produced by the main shock. Ang aftershock, sige gunang gamay sa main shock. Pero kay 7.4 man siya, ang may tabo, posible nga na aftershocks nga 7, 7.1, 7.2. And then the rest will be 6.9 pero buhol. Pero sa bugo na ay 6.9. Daganang mga 6.9, 6.8 unya i-report ni USGS diring dapita. So ayaw tag dili ta mo kumpiyansa mga buildings diri, ha. Kusog pa ang aftershocks karon, kusog pa ang mga aftershocks. Lapaw pag 6, ha. Posible by this time na apay 7 nga aftershock. Kusog ng 7. Kay katong 6.9 gamay ra may kumpara sa 7. Unya ang yang aftershocks na may naabot og 5.8. Oh. Na ganito na abot nakitang naabot og 6. So kini posible na maabot og 7 nga aftershocks. So amping ratatanan. So nga mga buildings rin, mga structures, ayaw mo kumpiyansa diya. Ipa-evaluate na. Di na pwede o mo kumpiyansa mo. Sa kay nadutla na siya sa pag-uyog. Nanay mga liki na. Unya ang aftershocks kasigi man tiwasan niya na siya sa aftershocks and the structure will collapse. So atong lantawon asa og ganahan ta mo kag pilay gidaganon sa mga lidong dagana mga linog manisya karon. Kabantay mo, this is the boundary of the Philippine Plate. Kani subduction misuong, di ba? Misuong. Oh. USGS niya, USGS. Misuong. Oh. USGS ni siya, misuong siya. Suong. Pag suong na diring dapita, may mabaw diri. Na diri si Binham Rice diring dapita, ni mabaw kay misuong man siya. Giungad. Mabaw diring dapita. Kita mo yung mabaw. Kinilalom ni kayo. Kini siya is a boundary of Eurasian Plate. Unya locally known as Manila Trench. Kini boundary ni siya, kini kaning Negros Trench, apil ni siya diri ilalom. Sa Earth Science, gitawag naman extension ni siya sa boundary sa Eurasian Plate padulong sa Sulu Trench. Diri Manila Trench, kini locally known as Negros Trench. Kita ka ni Philippine Plate, misuong. Unya ang muna Philippine Plate, ha. Latawa. This is the Philippine Plate, kani. This is the Philippine Plate. Kana, Philippine Plate. Akong gisubay, ha. Philippine Plate. Naagot siya sa sa boundary. And this boundary is subduction boundary. Convergent. Very destructive. Very destructive kani. So, tungod sa linog, ang Pilipinas mitungha. Kaya giungad man ang Pilipinas. Giungad man. Ang Pilipinas sa una. Wala tayo yuta sa una. Ilalom tas dagat, tanan. Luzon, Visayas, Taiwan, ilalom dagat at Taiwan, ha, sa una. Mindanao, ilalom tas dagat. Tungod sa linog, giungad ta sa Philippine Plate, giungad. Nisaka, nigawas ang yuta. Unya, ang mga bukid dagang corals, pasabot na, mga fossilized corals ba? Pasabot nga, long time ago, ilalom tas dagat. Muni ni collapse ganiya, kiring dapita. Ni collapse ni ganiya, kiring dapita. Okay? So, kini siya,
mo create ni mga i-activate niya ang mga fault sa Mindanao dire. Kini i-activate niya ang fault. So before the end of this year, naapoy manglinog diri sa Mindanao kay i-activate niya ang fault. Ang kuan ba kanabang pabuhi og balik ni Minsyak ganiya kato mga fault lines dias Mindanao. Buhi o na niya kay natandog na po. Natandog na po. So kita na to. Okay, next atong lang tawon this is the Pacific Plate. Pacific Plate. Pacific Plate, boundary of the Pacific Plate. Pacific Plate kani. Kana. Paingon na diri, Pacific Plate kani dako ni. So kuaning linog diri sing linog diri sa California, Mexico, Brazil, Japan, linog aktibo kay Japan. Diri ako sing linog sa Russia. Diri Taiwan kay naaman tas boundary sa tectonic plates. So kabahin sa linog, kada adlaw na linog, kada oras na linog. Asa mutunga ang linog naas mga faults nga created by tectonic plates nga keeps on moving na. So andam lang ta kanunay kay nitukar naman ni siya, mutukar pa ng uban diya kay nasikil ang ubang mga faults nga unta nagatulog na unta iyang gisikil. Natay mga faults diri diri natay faults kini faults niya kani fault na kani diba kani na faults na kani faults na Secure Island na likod na sa Maria na ay fault diya kana fault na siya kuan na earthquake generator ni siya earthquake producers ngay po na kani sa kuan niya kani diri sa Cebu daghan po ta diyang galing niya mga faults sa Negros. Pero kaning sa katong nahitabo sa February 6, 2012, ang findings ni PBOX lahi sa findings ni USGS kay ang fault ni Crossman gikan sa Barangay Bayi o Bimalalod ni cross kana siya po paingon sa Libertad ni cross paingon sa Planas Giulngan diri ni pundo siya sa tilan sa Canlaon Volcano kini siya ako ning gitris na ako'y publication ini na publish ang akong paper ni okay ug ako po ning submit during it's an international conference nga gihimo dito sa Luzon 2014-2013 with my wife Dr. Ablong so diri sa PBOX nga record lahi asa to yung port na diri puro na ports ka cross diha gikan sa Barangay Bayi gikan Barangay Bayi katong nga tumpag nga mga lubis tayasan dito pinakatumoy sa fault nga milihok pero wala na until now wala na ma-identify ni PBOX or maybe lahi lang dita ang akong dita gigamit ang USGS o ang method to determine that ako nang gitawag og epicentral method which is a method I adapted from USGS. So naa ni diri munang lalumnay nga tumpag nga mga yuta, mga lubi nga wala, mga balay nga wala dito si Malalod Tayasan tungod kay subduction pud to natumpag ibira sa yuta. Ibira paingon sa kadagatan. Mo po na initabo diri sa Bugo. Diri sa Bugo mo po na initabo. Ang naitabo sa Bugo natumpag diri gibira ang yuta so ang dagat ni dagan ang dagat kay nawala ang yuta ni palaluman. Nya gawas ni ana gikusukuso niya pag-ayo ang kayutaan sa Bugo. Dahil magtayo kusukuso. Pag kusukuso na, gipuga ng gawas ang tubig. Unya, nakahimog mga bangag, mga lungag. Muti na hitabo. God bless us all.